Mga kapanda, bumili ka ng EV para hindi na dumaan sa gas station. Pero kada charge mo, may kasama ring binabayarang kuryente na nawala habang dumadaan sa sistema. Bagong sasakyan, lumang problema. Welcome to Straight from the Panda. Bago tayo magsimula, guys, mag-subscribe naman kayo sa King Panda Garage dahil gas, diesel, hybrid, or electric man ang kotse nyo, dapat may kasamang tamang impormasyon ang bawat desisyon. Ang tawag dyan ay system loss charge. Habang dumadaan ang kuryente sa mga transformer, poste, at distribution wires, may bahaging nawawala dahil sa init. Technical loss ang tawag dyan. Normal yan at hindi ganap na may iwasan. Parang yung tube ice. Pag nanggaling sa planta, papunta sa tindahan, merong shrinkage yan. Pag galing sa tindahan, papunta sa iyo, liliit din yan. Yan tinatawag na technical loss. Pero may non-technical loss din, gaya ng metering errors, illegal connection, at pagnanakaw ng kuryente. Ibalik natin sa tube ice. Iba yung natunaw na yelo at tinatapyas nung nagde-deliver para malamigan siya dahil ang hirap pumadyak ng sidecar dahil mainit. At dyan dapat magtanong ang consumer. Dahil sa ating sistema, may system loss na maaaring ipasa sa customer subject sa mga limit at rules ng Energy Regulatory Commission. Ngayon, isipin mo, ang isang EV owner, bumili siya ng bagong kotse para makatipid sa gasolina para maging mas efficient. Pag-uwi, sinaksak niya ang sasakyan niya sa plug. At ang charger ay naging isa pang malaking appliance sa bahay. Kada kilowatt hour na pumapasok sa baterya, dumadaan sa electricity bill. At kasama sa bill na yon, ang tinatawag na system loss charge. Kung sa public charging station ka naman, hindi mo man makita ito bilang sariling line item. Ang electricity cost ay bahagi pa rin ng presyo ng pag-charge mo. Kaya, oo, ang EV, kahit walang gas tank, hindi nakakaligtas sa mga problema ng ating power system. Hindi lang sa Pilipinas may electricity losses. Normal ang technical loss sa isang power grid. Ang mas mahalagang tanong natin, sino ang dapat magbayad sa bahaging kayang iwasan? Kung luma equipment, mahina ang maintenance, mali ang metering, or hindi napipigilan yung mga illegal connections, dapat ba ipasa yan sa customer na kapareho natin? O dapat ba mas malaki ang pananagutan ng utility companies na ayusin ang sistema? Para sa akin, simple lang yan. Ang makatarungang solusyon, ipakita ng malinaw kung magkano ang technical at non-technical loss. Hindi naman ako Meralco, hindi naman ako power generator, so hindi ko alam paano yan. Pero I think yun ang pinaka-logical at pinakamadali para maintindihan ng taong bayan. Magtakda ng taong-taong pababang target. At kapag ang loss ay dulot ng inefficiency or kapabayaan, huwag lahat ipasa naman sa consumer. Dahil hindi dapat maging insurance policy ng kumpanya ang bulsa ng taong bayan. Paka-unfair naman. Alam ko sila ang nag-invest. Pero wag naman lahat ipapabayad sa consumer kung hindi nyo ina-upgrade at hindi nyo tinustustusan ng alaga ang sistema. At hindi ito argumento laban sa EV. Mas dahilan nito para pabilisin ang modernisasyon ng ating grid. Dahil habang dumadami ang electric vehicles, lalong kailangan ang mas maayos, matatag, at transparent na supply chain ng kuryente. Ang EV ay bagong technology, pero wag natin itong pakargahan ng lumang problema. Dahil ang tunay na progreso ay hindi lang nasusukat sa dami ng EV sa kalsada. Nasusukat din ito sa isang sistemang malinaw, mahusay, at makatarungan. Panoorin nyo ang iba pa nating mga video sa King Panda Garage para manatiling informed. Hindi lang sa mga kotse, kundi sa mga sistemang gumagalaw sa ating buhay at ekonomiya. This is King Panda and this is Straight from the Panda. Happy Sunday, everyone.